Good morning mga kalalabs! Kamusta po kayo ulit? Welcome back to another vlog. Happy Friday! September 6 today. So ako ay nagluluto ng ginisang cabbage. Ayan. So gusto ko lang ng plain. So ito yung leftover ko nung nakaraan. Nagpaluto si Papa Dib ng sinigang na corned beef. O diba? Si Papa Dib na talaga. So, sabi ko, ano kayong gagawin ko dito sa leftover na cabbage? So, ang ginawa ko is, inisa ko lang with onion, black pepper, and then salt. So, ito yung magiging breakfast ko. So, it's already 10:22. Actually, di ko alam kung anong plan ko today. Pero, I think lalabas ako. Punta ko ng sa may Yaletown, Urban Fair. Bibili ako ng ingredients para sa aking lulutuing sweet and sour chicken for dinner tonight. So, ayun, hintayin ko lang tong mag-isa ng bongga. Nilagyan ko lang siya ng konting water. Yan yung aking pa-breakfast. So, nag-breakfast na rin si Papa Dib. Pinakain ko siya ng toast na may avocado. So, yun yung gusto niyang breakfast. Hindi pa kami nakapag-grocery ng malakihan. Kasi wala pa ako sa diwa. Yung gusto ko, pag punta ko ng grocery, alam ko na kung ano yung, alam mo yun, yung kailangan ko talaga. So, ngayon, yung mga binibili ko lang is yung mga lulutuin ko for dinner, mga ganun. Snack ni Papa din, nakabili ako nung nakaraan din. Kasi, yan talaga yung tao na yan. Hindi pwedeng walang snack dito sa bahay kasi gutumin siya. Malaki ang kanyang alaga sa tiyan. Charis. Joke lang. So, ayusin ko din yung mga halaman ko kasi yung aking snake plant, namatay siya. Doon siya sa may doon sobrang lago nun. Tapos bigla siyang namatay. Hindi ko alam kung ano nangyari. And then, yung money tree ko, may nag-comment, sabi niya, ilipat ko daw siya sa malaking paso. So, malaki naman na tong paso niya. So, linisin ko din to. Ayan. Pero basa pa siya kasi dinidiligan siya nung wala kami dito. So, ayoko naman siya ma-over na alam niyo, ma-over na madiligan or mabasa kasi hindi maganda. Alam niyo, natutuwa ako dito sa money tree na to kasi sabi nila pag pito ang dahon, swerte daw. So marami siyang dahon na 7. 2, 4, 6, ito 7. And then meron din doon sa taas 7 din. So nakakatuwa siya. Sabi niya pag pito ang dahon ng money tree, swerte daw. Swerte tayo for today. I-claim natin yan. Maganda pa rin yung weather today. Hindi pa rin siya yung parang, alam mo yun, ulan-ulan. And ito naman, malago siya. So, ang gagawin ko is yung pinanggalingan ng aking snake plant. Ito, ililipat ko doon, yung paso, kasi mas malaki. And then, ito din, lumalago din siya. And then, this one, akala ko mamamatay na siya nung umalis kami. Pero, tingnan nyo, lipat ko na rin siya sa malaking paso. Bili ako na mas malaki kasi maliit to, Wala kasi akong extra na paso dito. So, ayan, yung mga halaman natin. Diba? Ito, lumalaban pa rin to. Kasi meron siyang mga dry na dahon. Pero lumalaban siya. Sabi niya, I will survive. Parang ako, we will survive. Diba? Tapos ito din. Ayan, pag na siya, taglamig, yung dahon nito, 1, 2, ganun. Pero pag yung summer, lumalago talaga siya, Naging 2 na nga yan, Bibili ako ng mga paso, kasi para mailipat ko siya, maging 2 yung niya. Tapos lupa na rin, para alam niyo yun, mapalitan yung, hindi naman mapalitan, madagdagan ng lupa. Kasi, yung lupa nito, ay, dry na pala, kailangan ko siyang diligan. Nag-against the light siya, pero maganda tong halaman na to. Ayan, kita nyo. Against the light. Okay. Breakfast lang ako and then maligo. And then pupunta tayo sa Urban Fair. Lakad-lakad din pag may time kasi na-stuck na ako dito sa bahay ng ilang araw din. So, kailangan ko din may walking para back to reality na talaga yung ating life, diba? Grocery, walking. Ganun lang naman yung gawa ko dito. Tapos, linis ng bahay, ganun. Ayan. Malapit na tong maluto. Gusto ko yung may yung malutong-lutong pa. Tikman ko na lang siya saglit. Kain mga kalala. So, nag-scramble din ako ng 2 itlog. So, yun yung ating pa-breakfast. Kain po. Tapos na ako naligo. Maglagay lang ako ng SPF. So, konti lang ilalagay natin. Ganyan lang siya. Kaya ito ko siya ina-apply. Diba? May pag ganyan siya.
Madali lang siyang i-blend. Tsaka nakaka-moisturize din to. Kahit di na kayo mag-moisturizer, actually, sa Pinas, nung nandun ako, nung nag-start akong ginamit to, nilalagyan ko pa siya ng moisturizer. Pero dahil malagkit siya, pag nagmo-moisturizer ka sa Pinas, kasi nga mainit, di ba? So, ang ginawa ko, ito na lang. Nakaka-moisturize din naman to. So, screenshot nyo na lang. Ayan. Parang nagbebenta. Screenshot nyo, i-search nyo sa TikTok. Ayan. So, pwede rin sa internet, i-search nyo siya. So, yung nito, yung may-ari nito, ang sabi niya, itong SPF na to is sa Canada daw siya tested. So, alam niyo naman sa Canada, stricto sila sa mga ingredients ng mga products. So, ayan. Canada tested daw to. So, hindi to sponsor, no? Gusto ko lang i-share sa inyo. Kasi madalang ako mag-share ng mga product na gusto ko talaga. So, ito talaga, bet na bet ko talaga siya. Kasi, maganda. Maganda siya. Kahit marami pa yung ilagay mo, hindi siya nagkakaroon ng white cast. And then, madali siyang i-blend. Tapos, nag-ano siya. Yung parang, pangalan ito. Kasi, tone up sunscreen siya. Means to say, ano ba yung paano ba i-explain? Kumbaga nagbe-blend siya sa skin color ng yung skin color ng face mo. So, yun. Hindi ko lang alam, hindi ako marunong mag-explain, pero yun yung ko dito, yung parang na-experience ko sa kanya, na kahit marami yung ilagay ko, pag binblend mo na siya, mag-ano talaga siya sa skin color mo. Yung parang magsisame ng skin color mo. Parang ganon. So, ayan. Sorry sa explanation, pero sana magets nyo. Kasi hindi naman ako professional, diba? So, ayan. Yun lang yung masasabi ko dito. Matagal nyo na itong magagamit. So, bumili ako ng dalawa. Pag naubusan ako at hindi ako makauwi ng Pinas, then, meron akong sasabihan na, Dining, orderan mo ako nito, padala mo sa DHL. Minsan nga gusto ko na magbenta-benta ng mga ganito dito sa Canada. Kaso nga lang, di ko alam kung papayagan ako ni Papa Dave. And kailangan mong pag-aralan mabuti. Kasi merong mga products sa Pilipinas na hindi mo siya pwedeng dalhin dito. Pero, marami naman nagbebenta ng mga ganitong product. Especially yung skin whitening, mga ganyan. Hindi naman ako pwedeng magbenta-benta ng skin whitening kasi papagalitan ako ni Papa Dave. Ba't ka nagbebenta ng ganyan? Minsan supportive si Papa Dave, minsan nega din siya. Meron din naman ganun. Hindi dahil sa hindi kanya sinusuportan, siguro he's trying to protect you with something. Diba? Kasi mas alam niya kung ano yung patakaran o rules dito sa Canada. So, ayun. Gusto ko magbenta-benta ng ganito, especially yung mga skincare product na meron ako na galing sa Pinas. Yung Papa Feel. Diba? Gusto ko yan, yung Papa Feel. First time ko parang this is the third time na nagpalit ako yata ng skincare product. And madalang ako share ng mga skincare product ko. Pero tumagal talaga ako sa Olay. Mas, talaga, maganda ang Olay. Pero, nung nauwi ako sa Pinas, tingin-tingin ako ng magagandang product, magagandang review na product. So, yung Pipa Feel, yung parang, sabi ko, okay, parang bet ko to. Kasi parang yung partner nito, kasi parang merong nagbebenta na isang, TikTok influencer din siya. And, trusted ko siya kasi the way siya magsalita is talagang alam niya yung product, alam niya yung ingredients ng product, alam niya kung ano yung magagawa ng product. So, sabi ko, okay, try ko nga to. So, nag-work naman siya sa akin, okay naman siya. So, retinol to, no, mga kalalabs. Yung isa naman dito is, basta anti-aging, mga ganyan. Meron siyang mga anti-wrinkles, smooth fine line, fade dark circles, ayan. So, alam niyo yung eye cream, kasi dito ko, talaga napapansin ko na yung ma-wrinkle-wrinkle na siya. Pero nung ginagamit ko to, wala pa ang isang buwan ko itong ginagamit, pero nagkakaroon na siya ng, sa akin, yung parang magandang effect. Hindi na siya yung parang, pag tinitingnan ko sa salamin, ay, hindi na, parang yung parang, alam mo yung papel na ginanon-ganon mo, yun is, anong tawag doon, yung, basta alam niya na ibig ko sabihin, may papel sana ako dito, no? Nagkakaroon siya ng wrinkles. So, yung dito ko, parang may wrinkles siya dito. Pero nung ginamit ko to, parang nag-work siya sa akin. Parang talaga, no? Nag-work talaga siya sa akin. So, kaya, ayun, shinare ko ulit siya sa inyo, no? Pero yung as what I said dun sa isa kong vlog before, yung SPF nila, hindi ko siya masyadong bet. Pero yung set nila na eye cream, moisturizer, tapos yung retinol na serum, maganda talaga siya. Parang pinagpapawisan, no? Mainit dito sa loob. Mainit pa rin dito kasi sa Canada, mga kalalabs.
Maglagay na ako ng aking lip tint. Pero try natin ulit to. Ayan. So, ayos lang ako. Wala naman ako masyadong plan today, no, mga kalalas. Grocery lang. And, meron kaming plan tomorrow. Hindi ko lang alam kung matutuloy. So, plan lang naman yun. Let's see kung ano mangyayari. Lang ako. Lagay lang ako ng eyebrows. And then, mag-blow dry ng hair. And then, we will go sa Urban Fair. Hindi ko alam kung saan ako mapapadpad today. Si Papa di may papasok sa work pang around 12 yata yan. Kasi, aalis daw yung office mate niya. Sa mga nagtatanong pala, may nabasa akong comment, nagtatanong kung ano daw ginagawa ni Papa Dave, anong work niya. Kasi nga, habang nasa bakasyon, nag-work si Papa Dave. Meron po kaming printing company na maliit na negosyo. So, yun po. Kaya po siya, kasi online siya. Online business. Kaya, kahit mayroon kang business, 24 hours yan, hindi ibig sabihin na nag-quit ka dun sa 9 to 5 mo is okay na. Yung maganda sa sa sariling negosyo is may sarili kang time. Pwede kang pumasok anytime, pwede kang hindi pumasok, parang gano'n. Pero nag-work ka pa rin sa bahay. And then maganda talaga ang online business kasi siya, yung kahit saan ka mapadpad, kahit nasaan ka, pwede kang mag-work. Pwede kang receive ng orders, 'di ba? So, ayun, yun po yung sagot sa nagtanong kasi I think bago lang sila dito sa ating YouTube channel. And welcome to our YouTube channel, mga kalalab. Sa mga baguhan, my name is Faye. Asawa ko, tawag ko is Papa Dave kasi yun yung tawag ni Nicole, Papa Dave. So, si Nicole ay anak ko. So, sa mga nagtatanong din, nasagot ko na to before. Si Nicole ay, ang tatay niya ay si Papa Dave. Yun na lang, no? Para huwag na tayong masundan ng another questiones. Maraming questiones na dumadagdag pag sumasagot tayo ng question sometimes. So, ayun. Okay. Ayusin ko lang yung aking kilay and then we will go. Waiting time na naman ako. Si Papa Dave, nagpapahintay na naman siya. So, instead na pupunta tayo sa Urban Fair, punta na lang ako ng TNT. Para, kasama ko siyang mag-walk-walk. Tignan niyo yung kape ko, hindi ko siya nabawasan. Inumin ko pa rin to, hindi ko nasasayang. Kasi, alas 12 pa lang naman. So, naka-sleeper lang ako kasi mainit pa dito. And this is my outfit. Siyempre, ang makikita nyo is t-shirt. Tapos yung paborito kong jeans, nakakalaba ko lang. Madalas ko tong gamitin kasi napaka-comfortable niya talaga eh. Tapos yung bag ko is from, Aritzia. Hindi siya, hindi siya Lululemon. Ano ba yung isa? Uniqlo. Kasi di ba may Uniqlo din na ganito? Pero Aritzia yan. Ayan. And of course, yung flashing ni Papa Dave. Oh! Sorry! Parang comment nga kayo kung bagay ko yung mga ganitong t-shirt na yung parang short lang. Kasi madalas, ang sinusuot ko is malaking t-shirt, diba? Pero parang bet ko to. Matagal ko na tong t-shirt eh. Ngayon ko lang nakita ulit sa cabinet ko. Alam mo yung declutter ka ng declutter, tapos merong may bubungad na marami pang gamit pala na hindi mo nasusuot. Nalagyan ng pulbo. Ano si Papa Dave? Niloloko na naman ako ng kalbo na to. What? So, I asked Papa Dave, I said, there's a lot of ladies that they actually, they're beautiful, love. So don't say anything. Who? Who are beautiful? Me. Which ladies? Me. Oh. Hi, ladies. No, I asked them if, I asked Papa Dave if it's okay that I will do a rhinoplasty and then I will do my eyebrows. What can you say about it, my love? I think that there's a very high risk if you do your eyebrows that you're gonna look evil. Because What do you mean? I saw this girl, right? And she looked like she was pretty, but she did her eyebrows and now she looks permanently evil. When she looks at you, she looks like the baby off The Simpsons. Natatakot siya. Alam nyo, na-attempt ako nung last time na nasa Pinas ako. Diba nasa Pinas ako, ang tagal ko doon. So, meron ako kasing nakikitang sobrang galing niyang gumawa ng kilay. And as what I said before, like parang, I think ilang beses ko nabanggit to sa inyo, na gusto ko talaga siya ipagawa. So, naghahanap ako nung nasa Pinas ako. And then, syempre, tinanong ko siya kung okay lang ba, na gawin niya. Sabi niya, natatakot daw siya, baka daw kasi...
I think that's what's gonna happen. You're gonna look like that. Not really. Oh my God ka. Siyempre, tatakot siya na baka daw mamaya mali yung pagkakagawa ng kilay ko. So, much better daw na natural daw yung kilay ko, tas kulayan ko na lang. Sabi ko, kasi siyempre, di ba, paggising mo, yan na naman, kilay na naman. Pero dahil acidic din ako, baka hindi rin talaga siya mag-work sa akin. Kasi, alam niyo yun, mag-fade siya, and then pag nag-fade siya, parang hindi siya ganun kaganda na ano. So, pinag-isipan ko talaga siya ng isang buwan nung nasa Pinas ako. Nung gagawin ko na, tinanong ko siya. Sabi ko, I'm gonna do my eyebrows. Sabi niya, no, don't do it. Sabi niya, hindi daw maganda. So, naisip ko din na acidic ako, baka hindi siya magtagal. And sa rhinoplasty naman, so, I have a doctor that want to do my nose. Sabi niya, in-email niya ako. Sabi niya kasi, Miss Faye, do you want me to fix your nose? Fix your nose? It's such a doctor should never say that. He's a quack. What kind of doctor would say that? And then I said, oh, I wanted to do it. Come here. Come here. You know what? I will do it for free. Sabi niya, what do you want? Babe, I wanted to have nose like you. Look at your nose. My nose? It's so... It's so matangos. You know matangos, love? Anong tawag sa matangos, mga kalalabs? Yung it's very like, on point yung nose niya. Tapos yung nose ko kasi, maliit. Tapos ano siya, malaki yung butas na ganyan. So, sabi ko, papagawa ko yung kill. Niloloko ko lang siya, mga kalalabs, no? Of course, wala naman doktor na mag-aasayo na gusto mo ayusin ko yung ilong mo. Siyempre, hindi naman nila i-ask yan. Ikaw yung pupunta, ikaw yung magdi-decide kung gusto mo ba ipaayos yung ilong mo. Actually, marami akong nakitang ano talaga, nagpapagawa. Tapos, ang ganda ng pagkakagawa ng ilong nila, no? So, ako naman, hindi talaga mangyayari yan dahil nga, takot ako sa injection, takot ako sa mga ganyan. So, I don't think I will do it. But what is this one? Hindi niya pa inopen yung ano. Go ahead. Oh, there's a card from this one. 11 free meals. Oh, what is this? Hello Fresh. Is this true, love? Like 11 free meals? Like they will send you free meals. Like you remember someone gave me a box, and then in that box they have all the ingredients for pasta. Remember that? Is this the same thing? Maybe. Parang same siya, no? There's a catch to everything, right? True. Don't send things for free. They will not gonna send you 11 free meals. For no reason. For no reason. So, yeah. Yeah. So, tapon natin yan. And there's one more here. Oh, there's election now, love. I can vote now. I am a citizen. You should. Yeah. I have a ano na ngayon. Pwede na akong bumoto. I wonder, comment down below mga kalabs. Kasi mag-apply ako ng dual citizenship. So, means to say, dalawa yung passport ko. Philippine and Canadian passport. So, if I can vote here, pag dual citizen ka ba, pwede ka pa bang bumoto sa Pinas? Kasi, di ko alam kung pwede. Comment down below. Para alam ko. I was wondering about if I can vote in the Philippines and I can vote here. If I will be a dual citizen. Kasi election na, di ba, mga kalalabs? Alam nyo, speaking of election, naloka ako. Wala naman akong, ano, di ba yung alam nyo yung nangyayari sa Pinas ngayon, yung tumakas na si Alice Go, ganyan-ganyan. Nung nakarang araw, wala akong ginawa kundi panoorin yung hearing. Hindi ko alam kung bakit ako nanonood nun. Eh, wala naman siyang ambag sa life ko, no? So, nanonood ako ng hearing. Yung kay, ano ba yun, Alice Go, tapos yung kapatid niya, tapos yung isa pa. So, wala lang, na-share ko lang. Nalolo kami. Ano kaya mangyayari, no? Kasi nahuli na si Alice Go. Tapos, ano kaya mangyayari? Sino kaya yung mga kasabwat niya? Kasi merong parang sinulat sa papel yung sister niya. Kung sister niya talaga yun, no? Na, yun nga, merong dalawang sinulat sa papel na pangalan. Tapos sabi nung attorney or senador doon sa mismong hearing is Bingo. Sabi, sino kaya yun? Bingo. Who is the mastermind of this Pugo Hub? nagiging ano ako doon na interested. It's so interesting. It's
So interested or interesting, love? Is that which one's right? Interesting. Interesting. I'm so interested with that. Interested. 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 Tara na nga, Beb, at magluluto ako ng sweet and chili chicken. Kasi si Nicole, paborito niya yon. So, naisip ko na gawan siya. Kagabi, gumawa ako ng chicken, parang schnitzel siya, pero hindi siya chicken schnitzel. Siya, tapos meron siyang gravy, na mushroom gravy, na ginawa ko din. And then, steamed na green beans. Para siya kamo yung parang, pag sinet up mo siya, yung parang pinlating mo yung yung pagkain. Madalas ako mag-plating. Hindi kagaya sa Pinas, 'di ba, yung lang, kumpol, yung parang bowl gano'n lang. Pero dito madalas ginagawa ko. Parang pakiramdam ko ako ay isang chef. I'm a private chef. So, I'm a two customer only. Na hindi nagbabayad. Okay, let's go? Let's go. Let's go, lab. Nandito na ako sa TNT, mga kalalabs. Bumili lang ako ng suka. And then, tingin-tingin lang din dito. Daming different kind of sardines. Parang nasa Pinas ka lang din. Ayan. Punta ako sa sa gulay section. Kasi yun yung pinunta ko talaga dito. Gulay. Ang sarap bumili ng rambutan, Alam nyo, sa Pinas, ito yung madalas kong kainin doon. Kasi mura siya. Tapos, matamis. So, ang presyo niya is $2.88 per pound. Ilang pound kaya ito? Kaso nga lang, parang marami na siyang damage. Yung damage. Parang bulok-bulok na. Ito, mangustin. Ay, ang sarap. Gusto ko yarn. Bili ako. Kahit 3 lang. 3 piraso. 3 lang. Daming masasarap na gulay, Ayan. Tapos, bili ako ng peach. Tingnan nyo to, Bayabas ba to? It's a date. Winter date. Bili ako ng peach. Ay, wala dito yung gusto kong peach. Ay, andun sa kabila. Tayo lang. Tayo dun sa kabila. Tingnan nyo naman tong grapes na to. Ang lalaki. Matamis kaya to? $29.66. Sobrang perfect ng kakalagay. Sorry. Hey, balimbing. Balimbing ka, be. So, ang tawag dyan is star fruit. Baka magkamali ulit ako. Ayan, star fruit siya. Balimbing. O, diba, yung balimbing dito, $4.44. Matamis kaya to. Matagal na ako hindi nakakatikim nito, Dati, merong ganitong, puno, or, pangalan nito? Merong ganito doon sa, namin, sa bahay ng lola ko dati. Puno niya. Lagi kaming kumakain yan. Yan lang yung kinakain namin nung bata ako. Kaya nagkaroon ako ng ulcer. Charis. Maasim kasi yan, Ito pala, passion fruit. Kapatid ng passion fruit to. Granadella. Okay. Bibili sana ako nito pero wag na lang. Bili ako ng iba. Bahay na ako, mga kalalabs. Dumaan pala ako sa sa Costco, pero hindi na ako nag-vlog doon. Kasi ang binili ko lang doon is eggs and then bell pepper. So, hindi ko nagustuhan yung bell pepper sa TNT. So, sabi ko, kailangan ko din ng maraming bell pepper kasi meron akong plan na gagawin dun sa bell pepper. So, bumili ako sa Costco. So, bumili ako ng eggs dahil dadalawa na lang yung natira dito sa bahay. Tapos, bell peppers. Ayan, ito naman yung nabili natin sa TNT. So, bumili ako ng suka kasi wala na akong vinegar dito sa bahay. And then, we have okra, my favorite. And bumili ako nitong dahon ng malunggay kasi meron akong chicken, 'di ba? Yung chicken na meron ako dito, in-slice ko siya para cube size and then para siya sa sweet and sour chicken and then gagawa ako ng sabaw. So, parang tinola siya without sayote or papaya. So, ito lang yung gusto ko. And binili ko to. Hindi ko alam kung anong lasa nito. Na-try nyo na ba to?
So, para siyang ano, siguro kapatid ng dragon fruit. Hindi ko lang alam. And we have pork belly, isa. Tapos, bumili din ako ng tenga ng baboy. Kasi last time, nung umuwi kami sa Pinas, gumawa si Ramsey, yung asawa ni Edinil, ng dinakdakan. Tapos, yung dinakdakan niya, ang nailagay niyang mayo is yung pang fruit salad ba yun? Or pang salad siya na sweet. So, matamis. So, sabi ko, kasi si Nicole, paborito niya ang dinakdakan, yung may mayo. Hindi ko lang alam sa iba kung paano nyo gawin yung dinakdakan nyo. Pero kukunin ko yung recipe ni Ramsey kasi masarap siya. So, bumili ako niyan para next time gagawa ako ng dinakdakan para kay Nicole. And we have tomato sauce. Bumili ako ng bitter melon or ampalaya kasi gagawa din ako ng ginisang ampalaya with itlog. Masarap yan. And kalamansi. Tatlo yung binili kong kalamansi. Kasi ilalagay ko sa dinakdakan. And then, passion fruit, brown sugar. Bumili din ako. Wala akong brown sugar. And kimchi. Kasi si Nicole, sometimes, kumakain siya ng kimchi with rice. So, ayan. 3 piraso lang yung binili kong dragon fruit. Dragon fruit. Ang tawag dito, passion fruit. Passion fruit, hindi pala, mangustin, sorry, mangustin po, hindi siya passion fruit, hindi siya Ang nakalimutan kong bilhin is ginger, wala akong ginger, so pupunta ako ng IGA para bumili ng ginger. And then meron pa rin pala akong pupunta ako ng bangko, kasi may aayusin ako, kaya sakto din. So, i-put away ko lang to, ito yung mga nabili natin, balik tayo, balik grocery, balik kusina, diba, gusto nyo yun? So, sana meron pa akong ma-share sa inyo na ibang recipe. Pero for now, ito lang muna. Kasi, alam niyo yun. Yung mga lang. Mga easy recipe lang. Pero sana na-share ko sa inyo yung kahapon na na niluto ko. Kasi masarap siya. Yung 20 minutes ko. May 20 minutes kang time. Pwede mong gawin yung recipe na yun. Kasi, diba, syempre, pag mami tayo or nanay tayo, nag-isip tayo na madalihang recipe. So, yung recipe na yun, sobrang dali lang. Mashed potatoes, tapos yung chicken lang. Parang siyang schnitzel, pero hindi siya schnitzel. And then, yung tawag dito, yung string beans or green beans na in-steam mo lang. Tapos yung gravy niya, sobrang sarap. Si Nicole, nasarap siya sa ganung luto. So, yeah. Okay. Put away ko lang tong mga to, and then balik ako sa labas, kasi may gagawin ako. Ano ba yung pinagpapawisan ako? Ang init. Mainit. Summer pa rin dito sa amin. Ano kaya yung temperature today? Kasi kanina pa ako pinapawisan. At saka galing ako sa labas. Kaya siguro, buksan ko yung mga bintana. Ay, tignan nyo. Pawis na pawis me. Hindi lang halata. Pero pawis na pawis ako. Okay, let's put this away. Luto na tayo mga kalalabs. So, meron akong chicken dito. Iba-iba tayo ng pagluluto at saka ingredients ng sweet and sour chicken. So, i-share ko lang sa inyo kung paano ko gawin yung sa akin. So, as you can see, may kulay yung ating chicken kasi lagyan ko siya ng soy sauce, vinegar, and then black pepper, and then konting asin. And then, lalagyan ko din siya ng cornstarch. So, it's up to you kung ano yung gusto nyo ilagay. Flour, kalahating cornstarch. Ayan, pwede din. Pero ako, cornstarch yung ilalagay natin. So, ipa-fry ko tong ating chicken. Pinag-iisipan ko nga kung ilalagay ko ba siya sa, tawag dito, sa air fryer or ipa-fry ko siya. Pero usually, kung gusto mo ng talaga, masarap na i-fry mo siya kasi masarap ang fried, diba? So, ayan. Nilagyan ko din pala ng itlog to, no? Isang itlog. Para kumapit yung ating cornstarch. So, imimix ko lang ito hanggang lahat ay ma-coat. Pwede nyo siyang haluin with your hands. Pero, hinahalo ko siya with my kutsara. So, kayo nang bahala kung paano nyo siya, Kayo naman ang kakain, diba?
Okay, mag-gisa naman tayo ng ating onion and garlic. Luto na yung chicken ko. So, magigisa na lang tayo ng mga, ano niya, gulays. Okay. Siyempre, gisa-gisa. Pinagsasabay ko na yung garlic tsaka onion. Kasi ganun din naman. Maluluto din naman sila. Together. Tamad lang. Grabe pag nagluluto ka at ano, mainitan ka talaga. There you go. Next, we will add our bell pepper. Lutuin lang natin to hanggang sa ano siya, maluto ng bongga. Gisa-gisa lang. Lagay ko na rin yung pineapple. May pineapple pen. Para masarap. Bango. Yung iba pala, hindi na nila to ginigisa. Ako ginisa ko. Tapos yung iba din, yung ano siya, yung sauce is separated dito sa ano, gulay. Pero, alam mo yun, hindi na natin gagawin yun. Kasi, marami akong huhugasan pag ganun. Diba? Ayan. So, meron akong tomato sauce dito. So, nilagyan ko siya ng, paano ito yung pineapple juice galing dun sa pineapple chunk. And maglalagay din tayo dito ng cornstarch mamaya para pampalapot ng ating sauce. So, yun lang. Ganun lang kadali. Diba? Ganun lang po kadali ang ating ingredients. And mag-add din pala tayo ng konting vinegar. Pwede din kayo mag-add ng sugar kung gusto nyo. Kasi nga, sweet and sour ito. So, titikman natin mamaya pag okay ba na lagyan pa ng asukal or matamis na yung tomato sauce. Ay, tomato sauce. Yung pineapple juice na nilagay ko. Ayan siya. O, meron pa ako natira. Lagay ko na lang lahat. Please, please, please. Ay, ang bango. So, ngayon, gagawin natin. Ilalagay na rin natin yung chicken. Dito na rin si Papa, diba? Si Nicole. Diba, Nicole? So, we will add gisa-gisa. Bango. Tapos, lagyan na natin ito. Yung sauce. And I think I will add a little bit water. Ayan. Saluin yan. Tapos, lalagay tayo ng iba pang ingredients dito. Hindi siya makulay, diba? Lagay na lang natin to lahat, yung pineapple. Para masarap. Tapos, add tayo ng soy sauce. Tansya-tansya. Then, haluin natin. Actually, pwede pa ako maglagay ng ano dito. Tomato sauce. Konti pa, para may kulay ng konti. Yung hintay lang. Konti lang. Ayan. Then, natin siya haluin. Lagay tayo ng black pepper.
Sarap. Maraming black pepper. Then, we will add a little bit sugar. Para matamis siya. There. Brown sugar. Yeah. Thank you. There. Okay, hintayin na lang natin maluto yung mga ibang ingredients nito and that's good. Tikman ko lang siya bago ko siya lagyan ng vinegar. Yan pa natin siya ng konting asin. Dahil matabang pa siya, be. Yan. Konti lang. There you go. Kasi kailangan, bago mo to lagyan ng vinegar, haluin mo muna. Kasi sabi nila, bawal daw haluin ang pag lagyan mo yung vinegar. Okay. Let's add vinegar. Here you go. Perfect. Takpan ko lang siya. And then, wait natin hanggang maluto yung gulay-gulay. Tikman ko lang ulit siya mamaya. Kasi, pag hindi pa siya ganun ka-sweet, lagyan pa natin ng sweet. Kain, mga kalalab. So, ayun na yung ating nilutong sweet and sour chicken. Sabi ni Nicole, smells good daw. So, kakain na daw siya. So, kain po tayo. Tapos na kaming kumain, mga kalalab. So, tinry ko to, So, kinain ko na. Hindi ko na ipakita sa inyo. Masarap pala to. Matamis. Mas matamis siya dun sa regular na na dragon fruit. Pero same lang sila. Pero ito parang mas malaki yung mga niya, buto-buto niya. So, you can see, So, kinain ko yung kalahati. Ibigay ko kay Papa Dave yung kalahati nito. And yung mangustin po, sobrang tamis. Matamis siya. Pero meron na siya yung parang brown-brown sa may niya. Sa may buto. Kasi diba yun yung kinakain, yung buto-buto. So, na-enjoy namin yung luto kong chicken na sweet and sour chicken. And na-enjoy ko din to. So, ayun. Mag-end na rin ako ng vlog, mga kalalabs. Kasi wala naman na ako masyadong ganap. So, ay, may share pala ako sa inyo. Diba, naikwento ko sa inyo yung kay Papa, yung sa check-up niya. So, yung check-up niya supposed to be is September 3. Tapos, na-cancel kasi nasa bakasyon daw yung yung doktor ni Papa, yung eye doctor niya. Kasi gusto ko talagang yun, yung parang malaman ulit kung umokay ba yung mata niya doon sa eye drop. Kasi nag-aalala ako kasi alam ko na si Papa ayaw niyang magpa-opera. Yung parang nung sabi ko magpapa-opera ka, ang akala niya siguro tatanggalin yung mata niya. Parang sabi ko hindi naman tatanggalin yung mata mo, may tatanggalin lang dun sa So, hoping na sana hindi na mag-end up na operahan siya kasi si Papa medyo siya sa mga ganyan. Pati nga pag papa-check up, yun takot yung magpunta ng doktor pag kasi iniisip niya baka merong sigurong negative na lalabas or ma-confine siya, mga ganun. Pero, kailangan kasi alagaan yung isang mata niya So, nung nakaraan lang to, sabi ni Dinil, nag-message pala yung yung sa may eye clinic, ang sabi nakabakasyon daw yung doktor ni Papa. So, next week pa pala, babalik si Papa, September 9. So, talagang sabi ko pumunta kayo kasi para malaman natin kung umu-okay ba yung mata niya, yung eye drop dun sa mata niya. So, sana hindi na sila mag-cancel. Uy, nagbakasyon pala yung doktor niya. So, anyway, na-share ko lang sa inyo. Kasi ayaw kong yung parang pag na-opera siya, meron yung PhilHealth. So, wala namang problema sa pagbabayad ng pero ang pinoproblema ko baka kabahan si Papa or kung ano man dyan. Pero, let's pray na okay yung eye drop. Para hindi na siya, alam mo yun, mag-worry.
Si Edenil ay may sakit ang ulo. Pag may sakit ang ulo, ang tao, wala sa mood. You know what I'm saying? Wala sa mood. Kaloka. Ganon din ako pag masakit ang ulo ko, wala ako sa mood. And alam nyo, ang pagkakamali ko, di ba nagpa-check up si Papa ng mata niya? Dapat nagpa-check up na rin pala talaga ako, no? Nung ando doon. Kasi, yung migraine ko talaga is, siya, palipat. Alam ko na migraine to, no? Kasi, last time, long time ago, I think, hindi ko lang alam ko ilang taon na, nagpa-check ako ng mata, sabi naman walang problema sa mata ko. So, marami sa inyo pag nagsasabi na, dapat mapacheck ka ng mata mo, baka yung mata mo. So, last time kasi, nagpa-check up ako dito, yung mata ko okay naman, wala daw problema, hindi daw kailangan ng, eyeglasses or something like that. So, sabi ko, okay, wala doon. Pero alam ko na migraine siya kasi, lilipat siya dito siya, the next day dito siya. Pag okay na dito siya, tapos maya-maya yung dito na sa may gitna. Diyan na. Ba naman to? Nagkikwento ako, yung battery ko nalulobat na naman. So, ayun. So, alam ko na migraine siya. And alam nyo ba, may napanood akong isang TikTok influencer kahapon. Sabi niya, kasi parang nagpap-up lang siya sa TikTok ko. Tapos sabi niya, nagpapabotox daw siya. And, alam nyo ba, na pag nagpa-botox ka daw, nakakatulong daw yun sa migraine. Kasi meron daw siyang severe migraine. Simula na nagpa-botox daw siya, yung migraine niya nawala. So, sabi niya, nakakatulong pala yung botox sa migraine. Sabi ko, parang hindi ko naman kailangan ng botox. Parang magpapabotox lang ako para mawala yung migraine ko. Parang gano'n. Pero talagang hindi maganda, hindi talaga siya okay pag ako inatake ako ng migraine. Alam ko na yung parang lahat ng gusto kong gawin, hindi ko siya magawa kasi talagang masakit talaga siya. Pero hindi na siya yung dati na yung parang lagi-lagi. Parang siguro sa pagod na rin, parang ganun, tapos sa init, sa lamig, parang ganun. Kasi nung nasa Pinas kami, aircon tapos mainit, aircon tapos mainit, 'di ba? So, parang nangyari yatang ganun, parang sa lamig. Pero wala naman na ako ngayon. Pero, na-share ko lang din sa inyo na yung botox pala, nagpa-botox ka, nakakatulong pala yun sa migraine, diba? Sinabi ko kay Papa, diba, baka magpa-botox ako pag makakatulong talaga yun sa migraine, diba? So, anyway, sharing is caring. Pinalitan ko yung battery ko kasi nalobat siya. So, yun na yung vlog natin, mga kalalabs. Naikwento ko lang sa inyo yung about sa botox. Baka, di ba, may migraine din kayo. Tapos, isip nyo, ay, oo nga pala, no. Thank you, Mami Faye, sa pag-share. Thank you din dun sa influencer na nakita ko. Nag-pop up lang siya kahapon. Siguro dahil nakikinig yung, no. Minsan parang alam nyo, meron kaming, meron pa ako i-share sa inyo. So, kami ni Papa din, nagkikwentuhan kami about sa relo, sa mga alahas, mga ganyan. Maya-maya, sa Facebook, nagpa-pop up yung mga yung mga ads na ganun. Sabi ko, parang nakikinig yata yung yung cellphone natin sa pinag-uusapan natin. Tapos, mamaya sa YouTube din, pag nanonood kami, babe, tingnan mo, may ads na ganyan. Sabi ko, nga hala, meron nag-spy sa atin. Yung ating mga phone sis, ayan, nag-spy. So, dami ko na naman kwento, no? Ay, nako, mag-end ako ng vlog. Maraming salamat po sa panonood. Please don't forget to like, subscribe if you haven't yet. I-ring nyo po yung bell icon para ma-notify po kayo sa tuwing mag-upload tayo ng panibagong video. See you on our next vlog. Bye-bye!